Gabi na. Walang dinalang flashlight si Alan dahil ang akala niya ay mabilis lang siyang matatapos. Kinuha niya mula sa bulsa ng kanyang pantalon ang kanyang cellphone. Wala itong signal. Sinubukan niyang muling bumaba ngunit lagi lamang siyang napupunta sa ika-6 na palapag. Pagod na si Alan pero mas ramdam niya ang takot dahil sa kababalaghang nangyayari. Tuluyan nang nagdilim sa gusali. Walang kaingay-ingay na maririnig sa paligid. Kinuha muli ni Alan ang cellphone para subukang tumawag. Pero pagbukas niya ay ayaw gumana ng touchpad nito at kusang nagbukas ang TikTok. Pagkatapos ay napunta sa account ni Dark TikTok 666. Kusang nagplay ang isa sa mga video nito. Ito ang video kung saan makikitang nagpakamatay ang may-ari ng account. Habang nakatingin sa cellphone ay hindi na malaya ni Alan na may puting usok na unti-unting namumuo sa kanyang likuran. Nagulat siya nang may biglang bumulong sa kanyang tenga. Malamig ang hininga nito at hindi maintindihan ang kanyang sinasabi. Kaya napalingon si Alan sa kanyang likuran. Ngunit wala namang tao doon. Tumayo ang mga balahibo niya. Nagsimulang magdasal si Alan. Pero hindi pa nga siya natatapos magdasal ay may nakita siyang maitim na nilalang na bumababa sa hagdan. Parang isang anino ang nilalang na ito. Walang mukha ngunit nanlilisik ang mga mata nito. Dahan-dahan itong bumababa sa hagdan habang nakatingin kay Alan. Takot na takot si Alan. Kinuha niya ang holy water sa kanyang bag. Ngunit biglang tumakbo ang anino papunta sa kanya. Napatakbo din si Alan sa takot habang daladala ang holy water sa kanyang kanang kamay at cellphone sa kanyang kaliwang kamay para gawing ilaw. Naisip ni Alan na kahit gaano kabilis ang kanyang pagtakbo ay siguradong maaabutan din siya ng anino dahil mapapagod siya. Wala kasing katapusan ng hagdan. Paikot-ikot lang siya sa ika-6 na palapag. At nang magsimulang mapagod si Alan, ay bumagal ang kanyang pagtakbo. At palapit na ng palapit ang anino sa kanyang likuran. Takot na takot si Alan, kaya kahit pagod ay pinilit niya pa rin tumakbo. Pero dahil sa hingal, ay halos hindi na niya maakbang ang kanyang mga paa. At dahil doon, ay napatid siya at nadapa. Dahil sa pagkakadapa ay natapon ang hawak niyang holy water. Umagos ito pababa sa hagdan. Takot na takot si Alan. Wala siyang magawa kundi tumingin lang sa anino habang ito ay papalapit sa kanya. Pero naisip niya ang kanyang kaibigang si Sarah at ayaw niyang may mangyaring masama dito. Nabigyan si Alan ng konting lakas. Gumapang siya pababa. Nakita niyang nag-iba na ang palapag. Kaya naman pinilit niyang gumapang kahit mabagal at kahit halos aabutan na siya ng anino. Isang hakbang na lamang ang natitira bago makababa ng ika-5 palapag si Alan. Ngunit hinawakan at hinatak siya ng anino sa kaliwa niyang paa. Hindi sumuko si Alan at pinilit niyang makababa. Pero hindi siya makagalaw. Kahit anong klaseng pagpupumiglas niya, ay ayaw siyang bitawan ng anino. At dahil sa pagpupumiglas niya, ay nabitawan ni Alan ang cellphone. Gumulong sa tapat ng mukha ni Alan ang cellphone. Nakita niya ang kanyang sarili na naka-video. At parang kung ano ang nakikita ng mata ng anino, ay yun ang nakikita sa screen ng cellphone. Agad na kinuha ni Alan ang kanyang cellphone at nakita niyang nakabukas ang TikTok. Kaya naman naisip niyang i-uninstall ito. Hatak-hatak si Alan ng anino, paakyat sa hagdan. Takot na takot si Alan. Ang akala niya ay tuluyan na siyang makukuha ng anino. Pero gumana ang kanyang naisip. Naglaho ang anino kasabay ng pag-uninstall ng TikTok sa kanyang cellphone. Nakahinga ng maluwag si Alan. Naupo siya at pagkatapos ng ilang minuto ay lumabas sa abandonadong apartment.
Agad siyang nagpunta sa bahay ni Sarah. Ngunit hapon pa lang ay umalis na daw ito at hanggang ngayon ay hindi pa umuwi. Mabuti na lang ay kayang mahanap ni Alan si Sarah gamit ang location ng cellphone nito. Namutla si Alan nang makita niya kung nasaan ang kaibigan. Kinausap ni Alan ang ina ni Sarah. Sinabi niyang tumawag ng pare at mga pulis at sumunod sa address ng abandonadong apartment building na sinabi niya. Hindi maipaliwanag ni Alan sa ina ni Sarah kung ano ang nangyayari. Sinabi na lang ni Alan na magtiwala ito sa kanya. Naunang nagpunta si Alan sa abandonadong building. Takot siya pero hindi niya hahayaang may mangyaring masama sa kanyang matalik na kaibigan. Gamit ang cellphone bilang ilaw ay tumakbo siya pataas sa madilim na apartment. Pero sa pagkakataong ito ay nakapunta siya sa ikapitong palapag. Agad niyang pinuntahan ang kwarto kung saan nagpakamatay ang may-ari ng account ni Dark TikTok 666. Maliwanag sa loob ng kwarto, kaya pinatay ni Alan ang flashlight ng kanyang cellphone at dahan-dahan siyang sumilip sa bukas na pinto. Nakita niya ang loob ng kwarto. Punong-puno ito ng mga kabataan at gamit ang mga mata ay hinanap ni Alan si Sarah. Ngunit hindi niya ito makita dahil sa dami ng tao sa loob. Susubukan sanang pumasok ni Alan pero pinigilan siya ng 3 kabataang lalaki.